Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa aktual na video ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating netizen at ng taong bayan. Malamang di pa sila ready sa script nila. Maghahanda yung mga yan. Dapat maghanda din tayo magpunta sa kongreso para sumuporta kay Tatay Digong. Huwag natin babayaan na bastusin nila si Tatay Digong. Magsasastre at magmomodista muna mga miyembro ng Tuwadcom. Magtatahi-tahi sila ng mga pabula at pantasya. Napakawalang hiya at walang kwenta ng Tuwadcom na to. I support and love Tatay Digong. Dapat marami tayong ka-DDS na sumama kay PRRD sa House of Representatives in case na pupunta siya. Huwag tayong maniniwala na rerespetuhin nila si PRRD. Sabi nila, baka may balak silang masamang gawin. Pag konti lang ang PRRD supporters na mag-aabang, let us fill the streets. Happy and excited ako na mag-watch si PRRD during this coming Quadcom hearing. I like yung brilliant ideas ni PRRD, yang ng presidente ng ating bansa for being smart, kind and sincere to serve our country. Pinagod si former President Rodrigo Roa Duterte. Matanda na siya, dapat sana nagbibigay na lang ng payo para sa mga bagong politiko para maging maayos din ang pamamalakad sa mga nasasakupan nila. Mas pinili pang sira ng FPRRD na madami ng karanasan at napatunayan. Yan ang bangag na president. Si VP nandun nag-ready for the next bagyo, samantala ang presidente puro negative, parang walang chance, zero talaga. Imagine itong klaseng mga words na marininig ng taong bayan. Ewan, buti na lang may magaling pang vice president. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless! Mga punto de vista nitong si Marcos Jr. kaugnay diyan sa pagkakapanalo nitong si Donald Trump, no. Tinanong ho siya ng media kung anong masasabi niya dito, kung magbabago ang pulisiya ng Amerika, dahil napakarami hong mga interes ng Amerika ay sinusulong mismo sa ating bansa, kaya nababahala ho ngayon itong bangag na to. Baka yung inumpisahan nilang problema dyan sa West Philippines, biglang sabihin nitong si Biden, hindi, makikipagkaibigan kami dyan sa... Baka biglang sabihin nitong si Trump, hindi, makikipagkaibigan kami dyan sa China. Sa tayo pupulutin, sa kangkungan na naman. Dahil yan sa kabangagan mo, sir, ha? Masyado ka kasing... yung kasi mga naka-freeze na asset mo sa Amerika, at yung contempt case mo na may 300 million, kalimutan mo na yon. Pag natapos na termino nyo, hindi na naman ho kayo makakabalik ng Amerika. No, dahil maa-arresto ho kayo kung sakaling pumunta ho kayo doon. Ito, unahin na ho muna natin to kay Marcos Jr. Tapos punta ho tayo dito kay Attorney Sal Panelo. Game! I don't think it will change the global forces and they are our oldest. Tanga ka ba, ha? Kaya nga nanalo siya dahil gustong mabago ng mga mismong mga nandyan sa Amerika yung palakad ng palakad ng kanilang gobyerno. Meron ka ba talagang trililay ganon? Meron bang meron na namang bumubulong sa iyo, Brad? Ang dahilan nga kaya inuklok nila yan si Donald Trump dahil ayaw nila ang pamamalakad nitong si Biden para mabago. Ngayon, no, mga kababayan, sinasabi niya, hindi raw, I don't think na mababago yung hirap talaga pagkabangag, no? Treaty partner. Ayusin mo, Brad. That doesn't change. Si Frasco. So, talagang... I will have to see if there is a major change, but I don't. Kasi nga, wala kang alam, Brad, dahil ka pa ng mga miron na nag-aanalisa na talagang makakakita tayo ng drastic changes dyan sa pamunuan ng Estados Unidos. Pagka dyan nagkaroon ng pagbabago, magkakaroon ho yan ng pagbabago globally, hindi lang ho sa Amerika.
Dahil sa ayaw sa gusto natin, Amerika ho talaga ang ano dyan. Kumbaga gumigit na, pinakamalakas. Kaya kung anong mangyari dyan, apektado buong mundo. Ito talagang ay nako po, paano ka naging presidente, Brad? Sabagay, no? Dami ka nga naman palang na, ano, na nabudol. Yung mga ano ka, yung mga brad kong nabudol. Mga tita kong nabudol. Huwag na ho kayo magpabudol ulit. I don't think so. I don't think so. Anyway, to get well, Yung mag-asawang Prasco nasa likod, oh. Pagka nanalo si VP Sara, may kalalagyan kayong dalawa. we are now monitoring what's happening. I was watching some film that came out of Aurora and some film that came out of Isabela this earlier today. And well, we are just preparing. We actually managed to prepare. We've done the usual. Grabe, daming angulo ng camera mo, sir, ah. Parang ang tawag dito, ang nangyayari kasi sa presko na to, dakdak ka lang ng dakdak. Pagka nagtanong, kargado pa. Anak ng to, pagka ho tinanong siya, tanong na ng PCO, tanong na ng opisina ng presidente, sagot pa ho ng presidente. Hindi naman ho pwedeng magtanong ng basta-basta itong mga ano na to, itong mga media na to. Grabe, dalawang angulo ng camera, anak ng to. Hindi naman ho wala tayong pinaghandaan nyo yan, no? Standard procedure where we have sent prepositioned our equipment and our relief goods. Grabe, galing, And no? we will just have to see where the areas are that will be particularly hit. The problem is Oh. there is another one that's now 3,000. Ama kasi. Yan ang nangyayari pagka inuuna yabang. Kaya tayo ho, hindi ho tayo nagyayabang sa kahit na anong bagay. Wala tayong iyayabang, no? Dahil, hindi kagaya nitong mama na to, puro yabang kasi. Brad, 5,500 flood control. Diba? Puro kakayabangan. Sinubok ka tuloy ng tadhana, ha? Isang buwan lang ho, ha? Isang buwan lang ang kailangan. Yung ilang bagyo, 2 bagyo, 3 bagyo lang ho dumaan. Halos dumapa ang buong Luzon. Hindi ko nakakatawa yun. Ano lang kasi manarisim na iga nga, di ba? Halos dumapa ang buong Luzon doon lang sa 2 bagyo. Christine at itong si anong pangalan ng isa? Yung isang bagyo. Yung Christine pa lang ho, halos dumapa na tayo di ba? Ngayon merong nasa par ngayon, yung Philippine Area of Responsibility, at meron pa hong nakasunod na isa. Wag ho kasi kayo masyado mayabang. Nukunukan kayo ng kayabangan, kaya ganyan napapala Lots nyo. of kilometers off the coast of Luzon. Oh. And that promises to be a stronger one. So we just President Ferdinand R. Marcos Jr. answered question from the media after hosting the Sea Trade Cruise Asia 2024 welcome reception for delegates and tourist executive at the Okada, Manila, Parañaque City on November. Naku po! Hindi nyo ba napag-usapan dyan yung heavy luggage? Okada, Manila, nakita lang ho natin eh. Diyan din ho ba binitbit ni Tambay yung mga mabibigat na maleta? Ano ko lang to ko, talagang gusto niyo dyan sa Okada. Parang gusto nga din ho natin magpunta dyan eh. Maganda daw dyan sa Okada eh. Oh, kaya siguro dyan inabot di umano yung mga mabibigat na maleta dito kay Tamba. have to continue to prepare. It becomes a Wow. little complicated because when generally speaking, pagka Alam mo Brad, actually wala namang komplikado dapat eh. No, wala naman talagang komplikado dito sa bansa na to. Ginagawa nyo lahat komplikado. Kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, ginagawa niyong komplikado. Kay VP Sara, ginawa niyong komplikado. Ba't na kayo magbibigay kayo ng confi fund 11 days bago matapos ang taon, no? Ngayon pagka hindi ginalaw ni VP Sara yun, kukwestiyonin. Ngayon, binigay nyo kay VP Sara, hindi kinestyon yung nagbigay. Kini-question lang si VP Sara. Hindi, di ba? Napakatindi o, ginagawa niyong komplikado lahat ng bagay. Ngayon, iniimbestigahan si VP Sara ng COA. Sumasagot sa COA, pero dahil gusto nyong gawing komplikado lahat ng bagay sa Pilipinas, habang sumasagot si VP Sara doon sa ahensya na dapat sana, doon talaga siya sumagot, gusto nyo rin siyang sumagot diyan sa mga aso ng pinsan mo sa House of Representatives. Ganon yung ginagawang komplikado ang mga bagay-bagay sa ating bansa ngayong mga panahon na to, sir. pero tayo ng bagyo, sabihin, ito yung nasira, ito yung kailangan gawin, ayusin natin muna lahat yan. Wow, galing. Ngayon, sinasabi natin, mag-isip-isip tayo kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yun.
So anong plano mo? Huwag na natin ayusin. Nagtoko, tama nga naman, di ba? Aayusin natin tapos dadaan ng bagyo, sisirain na naman. Huwag natin ayusin, di ba, sir? Yung ating ginawa, so kailangan natin magplano. Pero yung mga tao, kailangan na may kuryente, kailangan na may food supply, kailangan na may tubig, kailangan nang ayusin ang kanilang bahay. So this is the Mahina balance that this is the tightrope that we are trying to Tightrope. Buisit ang English na yan. Tightrope, sarap mong batukan. Oh, tightrope. Huwag mo kami padaanin sa tightrope. Baka patuwirin kita sa tightrope. Anak ng tokwa. Baka pag nagalit sa'yo sa bayan ng Pilipino, naglatag kami ng napakahabang kable, tapos lagay namin sa taas ng building. Patatawirin ka namin doon sa tightrope na yon. Anak ng tokwa, tightrope. Ang galing mo sa mga salita na yan. to navigate it. It's a little bit. We don't have a textbook to follow. We don't have a template to follow. Anong walang textbook, tingnan mo lang ginawa ni Tatay Digong. Alam mo ginawa niya? Walang korupsyon, ha? Tapos, sa bagay, mga angading kasi mga gabinete mo, no? Kaya wala kang maaasahan sa mga yan. Gabinete kasi ni Tatay Digong, mga top-notch, eh. Sino ba nasa DPWH? Mark Villar. Sino ang nasa sa DOTR? Artugade. O sino nasa DILG? Walang politiko, ha? Walang DILG kasi ngayon ginagawa nilang stepping stone ng mga gusto maging senador. Eduardo Año, sundalo, di ba? Puro yung pagka pinasok nila dyan, public service talaga, hindi yung tatakbo ko senador. Kagaya ni Abalos, di ba? Ganun no style nila. It is climate change, and it is the new reality that we are having to face. I don't remember, I've been around for a long time, I don't remember seeing this many typhoons of this strength. Maaari yung isang malakas, tapos may susunod na isa, may hangin ng konti. Pero hindi yung sunod-sunod na malakas. At saka sunod-sunod. Hindi mo tayo binagbigyan ng isang linggo. So this is what we are monitoring now. We're trying to see what the damages are that we have to go in already. This storm will leave the Philippine area of responsibility around 2 p.m. tomorrow, sabi nila. But then we have to watch the new one coming in. So that's where we're at right now. And just trying to keep watch, making sure that everybody's safe. We have done some initial evacuations already. So we'll just try to stay safe. So everyone, please listen to your local government and authorities who tell you what to do. As soon as the national government can come in, we will come in. Your local government is there, is ready to be the first responders, as they always are. And the national government will come in as soon as we can. In fact, we're already there. And they are just waiting for the storm to allow them to get to work. But some people... Ang problema kasi dito, mga kababayan, no? Ang issue natin dito kay Marcos Jr., dakdak siya ng dakdak sa media na naka-preposition, ganito gagawin ng mga local chief executive, ganito mangyayari. Pero ano lang yan, sa salita lang. Pero during implementation, lahat ng mga sinasabi niya na to, wala akong nangyayari. Yung chain of command, sinabi ng presidente, pero pagdating doon sa baba, wala naman ho silang ginagawa. Diba? O, yun naman, doon naman sa Bagyong Christine, ang nangyari naman ho doon mga kababayan, talagang walang preparasyon. Walang command conference. Kagaya kay Tatay Digong, 2 days before dumating ang bagyo, nakatipon na yan, nasa Malacanang na, nag-uusap-usap na, paano natin nakakain itong ano na to, di ba? Ngayon o hindi. Pagka pumasok ang problema, doon pa lang ho sila mag-iisip na solusyon. Tapos habang nag-brainstorming sila, sumisinggot po sila. Paano mangyayari sa atin yan, Brad? Di ba? Habang nag-brainstorming kayo dyan sa Malacanang, sumisinggot kayo, para po tayo naglulukohan dyan. O, sumisinggot sila ng hangin. Kailangan naman di mo singhutin yung hangin, di mamamatay ka dyan, di ba? Ito mga kababayan, punta na tayo dito kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Palakpakan mo muna natin, SMNI News, no? Dito kay Ma'am Hana, palakpakan mo muna natin. Subscribe po kayo kay SMNI News. Game.
Naito po ang programang Tutugon sa makatanungan natin mga kababayan. Serbisyong publiko ang hatid ng SMNI tuwing umaga. Ako pinikod ka partner Hannah Jane Sancho. At ang sasagot sa makatanungan natin mga kababayan, walang iba kundi si Attorney Salvador Salpanalo. Good morning, Kinisang. Good morning, Hannah Jane. Magandang araw, Pilipinas, at magandang araw din sa ating mga kababayan sa lahat ng panig ng mundo. Samahan niyo po kami ngayong Martes, ika-12 ng buwan ng Nobyembre, taong 2024. Para po sa makatanungan natin mga kababayan, if you want to join our discussion or gusto nyo po na magbigay ng mga komento or magtanong kay Attorney Sal, you can call us sa ating landline number 02-888-71640. You can also call us 0917-657-1026 or text us na 0935-643-7538 or drop your comments sa ating social media platforms sa chat box po natin. At babasahin po natin yan sa ating programa. Live na live pa rin po tayo napapanood sa ating mga social media accounts sa Facebook, YouTube, sa ating website at www.smnag.com at sa rumble.com. Or they can join us tomorrow at the Quad Committee in Congress. The President will be attending. Ayan, he's making headlines na naman, Attorney Sal, kasi nga, Making waves. making waves. Kanina, in-interview ako sa isang istasyon. Anong mangyayari bukas? Ano bang gusto nila mangyari? Kung anong gusto nila mangyari, yun ang mangyari. Paano kung bastusin siya ron? O, he will engage them. And worst case scenario, is it possible na pwede ma-contempt ang Hindi ba former? sabi nila, hindi naman nila iko-contempt. Babasusin lang nila ganon. Tapos, I mean, anak na to. if they dare, Nagkamali sila. Imagine anticipated na ng sambayan ng Pilipino, yung mga sumusubaybay dito sa na to na ang gusto lang talagang mangyari ng mga congressman na to bastusin yung Tatay Diggs. if they dare, kasi pumunta yung mga tao na supporter si PRD. Ay, pupunta yun. Kasi kagabi O maganda-handa na mo kayo mga kababayan, no? Pag ako sakaling mangyari yung na yan, pagdalo ni Tatay Digong, has been canceled until further notice. Wala ho. Ayusin mo muna nila yung kanilang script, just stick to the plan, ika ka, di ba? Ayusin mo muna nila kasi dapat synchronize yung tanong ng isa. Ikaw magtatanong dyan sa EJ, kaya ako magtatanong dito kay Matubato, ako magtatanong dito kay, di ba? Kumbaga, yung flow ng magiging hearing, dapat papurable sa mga asong tampa. pa, dami na nagsasabi sa akin darating sila. Pero alam po ninyo si Presidente Duterte, sa lahat na matapang na nakikita ko, siya ang pinakamahinahon, mabait, hindi siya matapang pagdating dyan sa mga usaping legal o usaping politika. Mapoprovoke mo lang siya kung dispalinghado mga tanong mo, pareho nung kay Lady Senator. May inis siya doon. Yung bang nagdudulong-dulungan, hindi naman mandunong, nag-aabog-abugaduhan, hindi naman abogado. Doon siya nayayamot. Kasi nahihirapan siya magpaliwanag, paulit-ulit na, binabago pa rin ang ibig sabihin. But, well, sabi ng mga detractors, yung former president, kung nasa Senate siya, parang siya yung naging siya yung nagdala ng hearing. Hindi rin totoo yun. I was explaining doon sa kausap ko kanina umaga sa radyo. Hindi totoo na sabi nila, na-mesmerize. Hindi totoo yun. Kasi kilala naman nila si Presidente Duterte. Ever since naman, wala naman na bago kay Presidente Duterte. Yung term nga, monopolize niya yung hearing. Kasi nga, nagtatanong kayo, so he had to explain. Tapos hindi pa siya iniintindi ng isa, so he had to repeat himself. Yan ang problema sa kanila. I think hindi niya kasalanan na ganun yung character niya, Attorney Sal, na kahit na kapag nagsalita siya, makukuha talaga yung attention niya. Tsaka ang problema sa kanila kasi, hindi nila pinapakinggan lahat ng sinasabi niya. Ito mga detractors, pinipili lang nila. I have my own death squad. Yung inamin mo Correct. Tama ho yun, no? Kumbaga chini-cherry pick nila yung mga salita ni Tatay Digong na aayon doon sa kanilang gustong mangyari, no? Yung magiging pwede nilang gamitin laban kay Tatay Digong. Pero yung buong konteksto, kung ating titingnan lahat ng sinabi ni Tatay Digong, hindi ho talaga akma doon sa naratibong gusto nilang ipahatid sa ating mga kababayan. Chini-cherry pick ho nila yung mga word ni Tatay Digong. Kaya doon ho tayo nagkakaproblema. Diba, kayo dyan sa tuwad ko, huwag nyo gagawin nyo. Magkakaproblema tayo dyan. Hindi na tayo nasanay kay Presidente, ganun na siya. Kaya kailangan pag yung speech ni former President, pakinggan mo. Kasi ba may yung context later ba kasi may siningit pa siya ibang komento, Attorney Sal. So kailangan pakinggan mo talaga in full. Yan ang gusto ko kay Coco Pimentel. Alam mo nang ini-interview sa isang istasyon. Fairness, ha? Kailangan tingnan natin yung kanyang entire context, the entirety of his responses. Kasi mapapansin nyo, may sasabihin siyang ganito, sumunod na sentence niya, iba na naman. Ibig sabihin, parang nagbibiro yata siya doon. Kumbaga, he was being playful at the time. Yes. Kaya kailangan yung buo.
Kasi pag sasabihin nyo, inamin niya ganito, pero doon sa susunod niya, hindi naman yun ang dating ng kanyang paggamit. So kailangan tingnan ninyo. Buti pa kako ito. Marunong palibasa abogado. And kaugnay din sa pagdinig, Attorney Sal, natanong na natin ito, Attorney Sal, na dadalo nga si Pangulong Duterte dun sa pagdalo dyan sa Quadcom Committee, Attorney Sal, and sinabi naman na nila na hindi daw nila iko-contempt si former President, Attorney Sal. But in case lang na gagawa ng, may mga senaryo na mabastos ng mga mababatas, you think kaya nilang gawin ng Attorney Sal? Kung gusto nilang sumikat, if they want to gain notoriety for purposes of election, gagawin nila yun para ma-headline sila. Samantala, masama naman ang loob ni Vice President Sara Duterte dahil sa paninira ng ilang kongresista sa ilang empleyado ng Office of the Vice President sa nagpapatuloy na pagdinig sa Kamara ukol sa paggamit ng pondo ng OVP. Muling binigyan diin ni Vice na politically motivated ang mga nasabing hearing. Si Jason Rubrico, magbabalita. The hearings in the House of Representatives. Yan o yung mga banat ni VP kahapon. Discuss at Attorney Sal, kasi we were discussing na possible attendance. Dadalo si former President, but then hindi ko nabasa, Attorney Sal, na cancel pala, na reschedule ang supposed to be Quadcom hearing tomorrow, at it will be moved on November 21. Madali sabi, pagkatapos nilang kulitin yung presidente at pagkatapos na manghiram ng pamasahe pumunta rito at nandito na sila kahapon pa, kinakancel nila. Akala ko ba, sabi niyo, natatakot si presidente, kayo pala takot. Ganun lang kasimple yun. Bakit yung ika-cancel? For what reason? Ubod kayo ng yabang. Sabi niyo, bakit? Yayaki-tiyak. Yung pala Hindi naman pala kayo ready. May pasigaw-sigaw pa tong si Paduano. Ika-cancel lang pala, naknagtawa. Huwag kong gano'n, masyado kasing aangas-angas, tapang-tapangan, yabang-yabangan, pagka pinalagan, schedule natin until further mo. Hindi, wala pa daw schedule, base dito sa, dito sa lumabas na dokumento na to galing, House of Representatives, until further notice daw sure na ba yung 21? Final na ba? Kailangan natin tanongin itong mga congressman at okay na kayo dyan, final na dyan. Baka pagka itinuloy natin yung 21 na yun, atras na naman kayo. Yan ang sinasabi ko. You dare the wrong person. Any comment, Attorney Sal? Tama ba nag-ipitingin? Tama yun. Agree. Politically motivated. Yun naman masyado naman ng obvious kayo talaga. Sobrang obvious. Yeah. Na talagang pinopolitika nyo lang si Inday Sara. And Attorney Sal, actually excited yung mga netizens, mga kababayan natin, Attorney Sal, kung anong mangyayari sa hearing sa Quadcom. Wala na mangyayari bukas. Kinansel na po nila. Okay, maghintay pa tayo Yung kanila mga buntot ay napunta sa likod. Pero isa magtatanong ang ating mga viewers kung talaga bang may paglabag ang Vice President sa paggamit ng confidential funds. Bakit hindi na lang nila ito sampahan ng kaso sa korte para hindi daw nasasayang ang resources o pera ng taong bayan sa pinagagawa ng mga mababatas? Maaari pa daw nila itong maitulong sa mga kababayan nating ilang linggo ng sinenta ng magkakasunod na bagyo. Bakit nga ba ito yung Sal? Hindi nawala yung oportunidad ng libreng publisidad para sa kanilang re-election. Ayaw nila yun. Gusto nila dyan muna sa At Kongreso. hindi sila matuto kay former Senator Dick Gordon na sa dinami-dami ginawa niyang hearing, Attorney Sal, it didn't help para maiboto siya balik sa Senado. Wala pang eleksyon nun ito eleksyon ngayon He ran. Oo nga, pero malayo pa yung eleksyon nun. Ito, dyan na Yan ang kaibahan. Tsaka pinapatulan yung mga media. Wala kasi masyadong Attorney Sal Reduce. Ayun, Attorney Sal. Magiging merry pa ba ang Pasko natin? Alam mo, ang naisip ko kanina habang nakikinig ako. Ba't na lang hindi bilihin ng gobyerno yung lahat ng bigas at saka ibenta nila at 20 pesos gaya ng pangako ng Presidente Marcos. Dami natin pera Sobra-sobra ang pera, kaya ninanakaw Ang wish ko ngayong Pasko, sana makinig sila sa mga payo mo, Attorney Sal. Alam mo, be careful with your wish. It might just happen. Okay. So, bilang banda, sa naging panayam kahapon kay Vice President Inday Sara sa Bacolod City, si WVP Sara, na gustong-gusto raw maging Pangulo ng bansa si Speaker, your BFF, Martin Romualdez. Ngunit dahil alam nito na hindi makakakuha ng boto, ay isusulong na lang nito ang shorter change para makuha ang posisyon ng Prime Minister, Attorney Sal. Ano masasabi mo sa kalawan na ito? Totoo naman talagang yan ang gusto niya. Bakit masuntok na buwan maging Prime Minister? Aba, bakit? Hindi naman wala naman bayad ang mangarap. Okay. Kaya kahit nagising, nangangarap siya. Ayan ang problema. Ay, sabi ko nga sa kanya alam mo Martin, gusto mo maging presidente, huwag kang mababastos. Mas maganda yung pinupuri ka namin sa programa kaysa hinahataw ka namin.
Yes, sir. Baka yes, sir. Kala mo, mabait eh. Nakikinig ba siya sa'yo, attorney? Hindi. Kasi lahat ng mga advice ko siya, I remember, Martin, makinig ka. I remember, tatlo sila naglalaban sa speakership. Di ba? Si Alan Cayetano, Lord Alan Velasco, at siya. At siya ang may botong marami. He had the numbers. In fact, kumonsulta siya sa akin. Sabi niya, tinanong ko siya, do you have the numbers? Yes, sir. Go for it. Ba't pa kayo pupunta kay Presidente? Ang sagot sa akin eh. Yes, sir, kasi yung body language niya, parang hindi naman niya sinasabing gusto niya. Kaya ako si Presidente Duterte hindi nakikalam niya, basta laban naman na. You have the votes. Yung pala pupunta rin sila. Kaya nung magkita kami sa Malacanang na mag-uusap, ba't ka nandito? Akala ko ba may boto ka? Eh, wala pa sila. Ay, wala. Ayun, siya na Echapuera. Dalawa. Pagkatapos, complaining siya nung matapos. Ikaw, kasalanan mo eh. Attorney Sal, inihaga man ni Pastor. Yun ho, nung mga panahon na talagang nagkakaano dyan, magkakargo doon, no? Magpapalitan ng liderato dyan sa House of Representatives. At marami rin nagsasabi nung mga panahon na yon, nag-aaway itong si Alan Velasco, Alan Cayetano, anong nangyari dyan, biglang maging speaker yan si Romualdez. Ganun ho yung mga usapan nun, pero yun pa rin ang nangyari, naghatian sa termino itong si Alan Cayetano at itong si Alan Velasco. Pastor Apollo Siquibloy na the Kingdom of Jesus Christ na walang dapat ikabahala ang kanyang kalusugan o sa kanyang kalusugan kasunod ng pagdala sa kanya sa ospital. Sa paliwanag ng butihing pastor, ang ibinigay na hospital furlough sa kanya ng Pasig Regional Trial Court Bench o Branch 159 ay para lang sa kanyang annual executive check-up. Ani Pastor Apollo, ilang taon na niyang ginagawa ang executive check-up at hindi na ito bago. Ang irregular heartbeat din na na-detect ng mga doktor sa Philippine National Police ay hindi, and I quote, life-threatening. Resulta lang anya ito sa kanyang transition mula sa pagiging active sa sports gaya ng basketball at golf patungo sa pagkakaroon ng non-active life dahil nga na-detain. Sa oras na matapos na kanyang medical check-up, ay babalik na sa Camp Crame si Pastor Apollo sa November 16, 2024. Sa huli, umaasa si Pastor Apollo na makakabalik na rin siya sa kanyang active life sa lalong madaling panahon. Nagpapasalamat din ang butihing pastor sa dalangin at suportang ipinabatid ng kanyang mga supporters, lalong-lalo na ang KOJC. Yung Attorney Sal, kaya siya nasa Philippine Heart Center. Mukha namang kung yun ang sinabi niya, okay siya, di okay. Mabuti, tuloy ang laban. Kasi nga may issue na Senado. life-threatening eh. Hindi naman life-threatening yung Attorney Sal. Mabuting balita. At we are wishing na mapabilis na ang check-up ni Pastor at we are also hoping na mapabilis na rin yung ang paggulong na kanyang kaso Attorney Sal para mapawalang sala at ma-approve na inosente po si Pastor Apollo Siquibloy. Tingin ko, patatanggalin nila yan. Para nandun lang siya sa loob. Part of political persecution. Kasama yan sa strategy nila. But the more they are persecuting Pastor, the more nagiging curious yung mga kababayan natin patungkol sa kanya. Kaya lalo siya iboboto. Kaya lalo siyang iboboto. And sa lahat naman ng tumatakbo, siya lang yung matinflataporwa. Hindi pa nga, Senador, marami ng proposal eh. And if kakausapin mo si Pastor Attorney Sal, his No. plans, hindi pang senador eh, pang presidente talaga Attorney Sal. Aba, di patakbuhin natin presidente. Sino ba naman ang senador, may narinig ka na bang senador Attorney Sal who's running for Senate na ang plataforma ay zero corruption? Siya lang ang meron nun. At siya lang din na may moral ascendancy. Oo. At siya lang din yung nagsasalita na dapat liquidation by receipt at hindi by certification. Kaya ba, Senador, sinusulong yung pagpatatayo ng 33 billion na Senate building. Kaya yung Kaya yung ibang mga senador dyan gusto bumalik dahil lang ho doon. Oy, shoutout kay Ping Piring Ping Ping ha. Oy, Ping Piring Ping Ping. Ako ayaw kitang banatan dito, Ping Lacson ha. Kasalanan ho niyang si Ping. Kung bakit kailangan nating gumastos ng bilyon-bilyon para dyan sa bagong tirahan ng mga... Okay lang ho sana kung yung top-notch yung performance ng mga senador, yung tipong ang ganda ng nila, yung trabaho nila talagang umaasen sa Pilipinas. Okay, bigyan namin kayo ng bagong tahanan. Kaso wala akong nangyayari. Gawa ng bagong bahay. Yung mga kababayan naman ho natin, patuloy ang paghirap. Gumaganda yung kanilang mga opisina, gumaganda yung kanilang mga pasilidad dyan sa bagong Senate building na yan. Pero yung sambayan ng Pilipino, lalo lang nalulugmok sa kahirapan. Ganyan ho kawalang yayang mga yan. Dahil naantala ho tayong yung paggawa ng bagong Senate building. Kaya ngayon, kailangan bumalik ng mga promotor dyan sa visit na building na yan. Senador na may kapangalan na underpass sa Maynila. Kapangalan ng dating mayor ng Maynila. Kapangalan ng dating gobernador ng Negros. Ayan. Yan, tandaan nyo kung sino. Hulaan nyo nga kung sino. Text nyo nga kami.
At isa din sa isinusulong ni Pastor Apollo Attorney Sala, no, yung napabuti yung kalagayan ng mga overseas Filipino workers, of course, yung mabuting pangkalusugan sa edukasyon para sa ating mga Yung kabataan. maganda ng And we are really Pastor excited, as Kibuloy, Attorney Sal, we're listening dun sa spokesperson ni Pastor, si Attorney Kay Lorente, where she's explaining, Attorney Sal, na gusto niya maging first world ng Pilipinas. Sinong Pilipino ang hindi magugustuhan yung ganong klaseng vision? Talagang ito yung vision. Si Pastor Attorney Sal walang ambition, but he has a vision for our country, Attorney Sal, na mapabuti ang lahat ng mga Pilipino. Okay. Basta ako, pastor ako. Tapos ang usapan. Pag hindi ko binanggit ang mga pangalan ng kandidato sinunod dito, at pinupuri o binabanatan, ayaw ko sa kanila. Sa ibang issue naman, Attorney Sal, naniniwala ang isang dating presidential consultant at tatapusin ni US President-elect Donald Trump ang mga EDCA bases sa kagustuhan nito na makamit ang kapayapaan sa buong mundo. Sinabi rin nito na sa pagkapanalo ni Trump, naging malinaw na mali ang naging foreign policy ng kasalukuyang administrasyon. Na ito ang balita ni Almar Fresquedo. Uy, maganda yung anggulo na yun ha. Sa pagkapanalo nitong si Donald Trump, makikita natin na mali ang foreign policy nitong si Marcos Jr. Kung sino man nakaisip nung palakpakan nung natin. Ayos, napakaganda nun ha. Ang gandang anggulo nun. Bakit tinanggal ang si Biden? Bakit di siya nanalo? O yung itong si Kamala Harris, yung pumalit kay Biden. Kasi parehas lang yung dalawang yun, no?